Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Oh my God. Oh yeah! Oh shit! Kwento mo yan, masama ako dyan. Kasi kwento mo yan, masama ako dyan. Malamang, ayaw mo malamangan. Kwento mo yan, daming ebas. Di matanggap na ako yung malakas. Panis ka ngayon, ganito ako lumabas. Parang kailangan mo yata ng bas-bas. Yung mga tira mo sa'kin ay gas-gas. Ginawa ko lang yung dapat kong gawin. Dami mong sinabi, nandiyan ka pa rin. Kaya kitang gawing bangkay na malamig. Pag hindi mo patinig kung mamibig, kundi mapigil na si Terry to yung bala siya tabi. Kakasapon na to. Sige talk shit, pero ito yung masakit. Ginagawa yung pagiging malupit. Ang sabi mo, kwento mo lang, masama ako dyan, malamang. Kwento mo yan, masama ako dyan, kasi kwento mo yan, masama ako dyan, malamang. Ayaw mo malamangan, kwento mo yan. Queen Money. Kwento mo yan, masama ako dyan, para matalo yan na paraan. Kailangan mo pa kasiraan, kwento mo lang ginagkakatagaan. Hindi pang napapala, tigil na kadadada, lalo maalala. Dapat sa'yo wala pa kasala. Itong mga bitches at puro ng chismis, yung kalagat na tawa sa'yo sis. Yung mula di manipis, kalag balita napakabilis. Makikinig lang naman sa anya yung tangarin. Yung bebe, kasarap takpan, mapahingahin. Dahil mo pa dyaryo, boses mo pang radyo. Hindi kasi misteryo, nagkakita semento. Ayaw pa eksena, gusto siya yung bida. Makina yung pila, parang may gasolina. Kwento mo yan, masama ako dyan, malamang. Kwento mo yan, masama ako dyan, kasi kwento mo yan, masama ako dyan, malamang. Ayaw mo malamangan, kwento mo yan. Good day mga ka-airsoft! Good day mga ka-bigman! Mga ka-airsoft, pagpasensyahan nyo na, no? Medyo late na tong idadaos natin na live ngayon, no? Kasi medyo marami akong inasikaso kanina, no? Nagpagawa ng sasakyan, nagpa-change oil ng sasakyan, no? Kaya hapon ko na i-deliver tong live na atin ngayon, no? Okay, good day. Sabi mo kay ate mo, wala naman dito. Wala yung menu nun. Okay. Press pala na matagal. Ano yung pa? Ayan, no? Ipe-press mo sila na matagal, oh. Apo. Ayan, okay na. Okay, no? Ayan, pagpasensyahan nyo na, no? Sabi ko nga, nagpa-change oil kasi ako ng sasakyan, no? Kaya medyo, mga ka-airsoft, no? Hapon na natin maidadaos to. Tignan nyo, umalis lang ako sandali, no? Tambak na tayo. Tignan nyo, 4 na naman kung nakapila ngayon na kailangan nating i-live, no? Maraming salamat po. Hello po sa ating mga subscriber. Hello po sa ating mga kaibigan na OFW. Pakilayo mo konti yung camera. Subscriber ng mga kaibigan na OFW, sobra naman. Na patuloy na sumusuporta sa atin dito sa Big Man Hobby Shop, no? Maraming salamat po sa mga SG na nakakataba naman ng puso kasi Big Man, sabi nilang ganun, wala kaya tan live kagabi, no? Kasi inantok tuloy ako sa poste ko sa trabaho ko, no? Kaya ayun, syempre tayo naman kung namomonitor nyo naman sa mga live, kasi biyahing south kami kahapon, no? Akin na nga muna yung biyahing south, ma-shoutout muna natin para naman maging sulit, no? Okay, then mag-shoutout muna tayo. Bakit parang nawala yung mga unang yun, okay. Hanggang like na lang po. God bless po, Big Man. Raison Manuel Francisco.
ano sir, law of attraction pa rin tayo, no? Kailangan positive. Huwag mo sasabihin na hanggang like na lang po. Halimbawa, wala kang pera. Huwag mo sasabihin na na wala akong pera. Law of attraction, yun ang ma-attract mo, no? Yan ang yan ang mapupunta sa iyo, yung wala ka talagang pera, no? Basta lagi positive, tapos positive, tapos huwag mo sasabihin na wala kang pera, no? Doon tayo sa law of attraction, okay? Ngayon, ipon-ipon lang, no? Shoutout ko muna, Elijah Arevalo, no? From Santa Rosa, Laguna. Shoutout, Brad. I hope enjoy ka sa unit mo, ha? Yung SRC natin, no? Shoutout, Marvin Espanya of Lipa, Batangas. Hello, sir. Hello po sa iyo, no? Shoutout, Deo Gracias Mendoza of Batangas City. Ito, kumuha to ng rifle, no? Okay. Sir Deo, maraming salamat sa pagtitiwala mo. Thank you po sa pagtanggap mo sa amin. Romel Correa of Silang Junction, North Tagaytay City. Hello, Sir Romel, no? Ito yung sa no? Yung sa likod ng mall ng Burger King, tama? No? Salamat sa iyo, Sir Romel, ha? Ang nagustuhan nito, Sig Sauer, no? Okay, Brian Doringo of General Trias Cavite, okay? Then John Michael Mones, no? Pila Laguna, okay? Then ito pa. Glyza Arenas, no? Of General Trias Cavite. Actually, ang Cavite natin kahapon 2, no? Then Laguna 3. Meron pa tayong pinuntahan sa Calamba, no? So, total ang client natin kahapon is 9. O, biroy mo. Journey on the South, 9 tayo. Isusunod natin sana magkaroon Journey on the North. Nasa Pangasinan ba? Confirm na tayo Wednesday? Okay. Wednesday or Thursday. Biyahing Norte po tayo, no? Matagal-tagal nang nangyari ito eh. Bababain ko ang Pangasinan, okay? Pupuntahan ko ang Pangasinan. Request ng ating ka-airsoft, nandyan ako sa Pangasinan, okay? Kaya yung mga taga-Pangasinan dyan, ano ba tawag sa mga Pangasinan? Pangarato. Hindi, yun yung salita nila. Pangasinense, no? Pangasinense, hello po. Shoutout po sa inyo dyan, Mayor, Governor. Nandyan po ako sa araw ng Wednesday or Thursday. Kaya yung mga gustong magka-airsoft, gustong magpasabay, tawag na po kayo. Magkita-kita po tayo dyan, no? Tapos, Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, and Bataan. Mag-message na kayo. Kung gusto nyo magka-airsoft, daanan ko kayo. Mag-message po kayo. Magkita-kita po tayo. Shout out sa lahat ng mga taga-Pangasinan dyan sa Norte, mga Ilocano. Hindi, Pangasinan, yan eh. Parang naghahalo, Ilocano, Tagalog, at saka yung salita sa Abra, ano yan? Ano rin yun? Ilocano rin, no? O, yun. Magkita-kita po tayo dyan, mga ka-airsoft, no? Yan yung si Sir, yung sa Pangasinan, yung may nag-message sa kanya. Oo. O, yun. Okay, yun. Hindi, wag na, ayaw mo na yun. Tapos, Michael Olep Clemente. Good evening, idol. Shout out, sabi niya. Hello po, sir. Seferino Tanahura Barangan. Okay, shout out, big man. Okay. To, boss, good PM. Ok na daw ba rifle ni Ninyo? Sino yung Ninyo? Yung may rifle bag na tan pa. Yung taga San Rafael? Stoner rifle yung rifle. Okay. Yung taga ano yan? Bukawi. Yung dalawang lalaki sila. Tapos kabidyo ko lang yung tito niya. Bayaw. Si Bayaw, no? Tomorrow po, promise po, no? Pagpasensyahan nyo na po, due to vacation na nangyari, yung gunsmith natin is, sunod-sunod yung mga obligasyon niya, no? Actually, dapat nung Monday nandito dahil nga may mga nangyaring ganon, nag-reschedule ng tomorrow po, nandito po ang gunsmith. Pasensya na po sa delay, sa mga repair, hindi ko rin kasi kontrolado syempre yung schedule at saka yung oras ng gunsmith natin. Kasi syempre, ang gunsmith natin is tao lang din po, no? Pagpasensyahan nyo na po,
tomorrow po nandito. Hopefully lahat ng mga dapat i-repair, ma-repair, no? Sasabihin ko na lang na, na medyo agahan niya. Pagpasensyahan nyo na. Tapos yung isa, dumating tayo kagabi, madaling araw. Ano yung unit nun? Rifle. Hindi, kanino yun? Bakit bigla na lang iniwan? Okay, anyway, no? Okay. Yan, saan na ba ako? Meron ba? Okay, Gabcor po. Deadma ko na lang yung mga, yung mga how much, ha? Sabi, okay lang, Idol Bigman, excited lang si Bayo magamit na sabi. Ganun. Ako rin excited na matapos kasi syempre gusto ko yung unit na back to life, yung hindi na magamit tapos nagamit pa, 'di ba? Tapos ito na lang, meron lang akong tanong, ano bang gusto ni Bayaw? Papaganahin lang? Hindi. Papaganahin o since binuksan na rin natin, itataas na ba natin ang FPS? Watching naman yung Bayo. Pa-message po ako kung i-restore lang ba natin siya or i-upgrade na rin po, no? Kasi since nabuksan na, no? Let's see. Okay, no? Okay, then. Okay. Daan mo na lang sa akin dito, Kalumpit. Berhilio. Sir, pipili muna ako tapos idaan mo na lang sa akin dito, Kalumpit. Thanks po, Berhilio Ekraela. Sir Berhilio, regarding dyan sa tanong mo, pwede ka naman dyan pumili on the spot. Okay, dyan ka na lang pumili, magpabook ka, then dyan ka pumili, may mga dala ko, o para on the spot. Mahirap kasi kung pipili ka sa picture lang, no? Okay, then Sir Okay, magandang gabi, Ed Bulang, no? Okay, magandang gabi. Shout out, Ato Adriano, okay, no? Ok lang, Bigman Idol, sabi ni Justin Zamora. Ito yata to. Oo, no? Oo. See you soon, Idol Bigman, one of those days from Cavite City. Araga Bibitoy. No, hindi ko alam kung tama yung pagbigkas ko, ha? Pero B Baboy Victory, then T-O-Y, Bibitoy. Si Sir Ed Bulang, multiple repeat client. Tagasan ba to? Yung sa Riquieta. May shadow. Basta, pangatlo na to. Okay, ano yan? Sa kanya. Si Sir Ed Bulang nag-comment, akin bayang rifle boss. Yes, apo, Sir Ed, to po yung unit mo. Okay, then bigyan mo siya ng free na na vertical grip. Yan, vertical grip, then bigyan rin natin siya ng free na laser. Yung round, yung nandun sa baba. Lagyan natin ng free laser, sir. Bibigay ko na lang sa yung free, then vertical grip para medyo maging loaded na yung unit mo. Then one more na lang. Magazine ito, upgraded or stock? Upgraded yata. Saglit, Check mo na lang, no? Okay, ito yung unit mo, sir, no? So, dire-diretso na tayo. Grabe, ang dami nito, no? Sige. Unahin muna natin. Upgraded niya. Open niya kung upgraded. Kuha mo ako. Okay, unahin muna natin. Kanina to kay Sir Alejandro. Okay, si Sir Alejandro is taga-Aklan. Okay, bumili siya sa atin ito way back, hindi pa kami nag-fix barrel. Okay? Ngayon, nung nilaunch namin yung fixed barrel, nakita niya to. Okay? Kaya, ayan, Phoenix barrel natin, no? Pero, yun nga, dati kasi talaga, pagpasensyaan nyo na, no? Hindi naman talaga, kailan lang naman natin nilaunch yung fixed barrel. Kaya, yung mga nakabili sa amin dati, yun, hindi pa talaga naka-fixed barrel yun, no? Ngayon, ito, naka-fixed barrel na to. So, in-upgrade na natin. Okay, kasa natin. I-test fire na rin pala natin, no? Kasi nung inano niya to, nung dinala to rito, hindi nag-open bolt. Wag yan. Yung sa, ano tayo? Yung sa, mas maayos na brand. Oo. Itingin mo ako, no? Okay, no? So, sana, silicone, okay. Silicone. Ito na lang meron eh. O, pwede yan.
Malamang. Ayaw mo malamangan. Sana pingi-pingi. Okay nga, no? Eh, hindi naman niya gustong itutone to eh. Di ba, okay na yan, no? Okay, so... Ayan. Akin ba yung rifle? Sabi ni Sir Ed Bulang. Yes, sa'yo po to, no, Sir? Good PM. Romasa, Duran, Toys, Rowell, KP06. Nakahabol sa Christmas gift. Salamat po. Sabi ni Sir Ed Bulang, no? Okay. Okay, guys, no? Unit number 1 is Sir Alejandro of Aklan. Okay. Ito, binili niya na dati to, no? Ngayon, dinala niya to rito. Ipinadala niya doon sa, I think, pamangkin or anak na nandito sa Maynila na hindi na nag-open bolt. Nasira na. Kasi, hindi proper yung pagkaka-silicone oil nila. So, ang nangyari, naupod to. Tapos, isa pa, make sure na pag magsi-silicone oil kayo, mga ka-airsoft, no, proper. Kasi sayang yung parts eh, no? Katulad doon, naupod to, so nasira. Ngayon, ayan, pinalitan natin to, okay? Although, sandali, okay. Alam ko, hindi pa nagbayad to eh. Anyway, no? Okay, so, magazine, lagyan natin siya ng silicone oil, silicone spray. Lagi nyong papakatandaan at wag nyong kakalimutan, no? Anong bagay ilagay pampapogi sa 2011 High Kappa Ato Adriano? Sa akin, pag pistol, hayaan nyo na lang, wag nyo na masyadong hapitin pumogi kasi ang tendency, defeated ang purpose eh, no? Pistol, magaang, something na madaling i-carry, something na short, na paano ba to? Mas lightweight kesa sa rifle. Ngayon, kung dadagdagan nyo siya ng dadagdagan ng maraming accessories, ang tendency bibigat siya. Pero, just in case na talagang gusto mo, kung willing kang gumastos, meron naman tayong mga available na laser, na mga scope, flashlight. Yun lang naman ang pwede mong ano yan? Okay na? See? Asan? Bakit? Mamaya na rin. Ayun. Yun lang naman ang pwede mong idagdag pa, no? Sa pistol, no? Pero other than that, make it sa pistol, ito lang, payo ko lang to, opinion ko to, no? Yung pistol nyo, make it clean. Make it simple, no? Wag yung overkill sa accessories kasi kayo rin ang magsasuffer, no? Just in case, no? Mawawala yung ganda ng handling, bibigat siya. Hindi lahat ng mabigat, mga ka-airsoft, maganda, no? Hindi lahat ng mabigat effective. Okay? Yan. Tapos, may tanong tayo rito, oh. Sir, maganda po ba maganda po ba naka-HPA? Yes, maganda naman. Actually, yan? Masasabi ko na for advanced player na yan, no? Yan yung sa mga player talaga na, paano ba sabihin to? Talagang naghahanap ng lakas, no? Kasi HPA is, ewan ko lang kung familiar kayo, mga ka-airsoft, yan yung merong tank na bit. Merong, yung mga tank na, as in, gaano ba kalaki? Wala kasi ako sa dito sample eh. Hindi kasi ako nagsiset-up noon kasi, syempre medyo, una-una pricey talaga, no? Pag talagang mga enthusiast yan. Kasi, the tank itself is, the tank itself is carbon. Made of carbon. Although carbon, pero syempre may weight pa rin yan, eh, no? Then nakabag, then naka-hose, no? Pinagkaiba niya sa GBBR, yung GBBR naman is, conventional magazine type, no? Doon mo ilalagay yung gas mo, hindi nakarekta. Yon tama, yon. Isang word na pa best to describe it, nakarekta. Way back, no? Way back, 25 years ago, 30 years ago, yung unang airsoft na inabutan ko is yung mga airsoft na Flon
Ginagamitan yan, free yun, no? Ang tangke nun, ganito lang halos kaliit. Parang ito lang silicone oil natin. Ganito lang kaliit. Then, Metatacflon 12. So, yan, way back, no? Tapos, syempre, kahit mga ganun yun, wala pa rin mga recoil yun. Kailan lang na-invento rin yung may mga recoil, no? Yan yung mga inabutan ko. Binibili ko pa yan sa harap ng SM North. Yung dati meron doon, People's Park, no? Yan, way back then na-invento nila, merong regulator na tinatawag na inilalagay doon sa ibabaw para nakarekta. Yun, no. Yun, meron mga ganun, no? Pero still, ano yun, hindi pa HPA yun, no? Ngayon, ito naman, bigla nang dumating itong mga gas blowback, no? Ito na yung mga magazine type. Doon natin nilalagay yung gas sa magazine. Ngayon, uso naman, hindi naman sa uso, pero merong mga iba na HPA ang gamit. Yan na yung gumagamit ka ng jack, ng engine, solenoid, basta, may hose siya, no? Tapos, syempre, hindi rin biro-biro mag-setup nun, guys. Siguro, without the base unit, gagastos ka ng around 60 to 70, no? Yung isang full setup na, dissenting setup, hindi yung bara-bara setup. Maraming kasing setup na pwede. Pwedeng bara-bara, pwedeng budget meal na setup, yun. Pero yung decente at maayos talaga na setup, yun, ang mga nasa around 60 to 70, no? Just in case na merong interesado nun, pwede kayong mag-message sa amin, i-direct ko kayo dun sa kaibigan natin from Caloocan City na marunong, na magaling, mahusay sa pagse-setup ng ganyan, no? Yun. Hindi kaya lang ngayon hindi siya online, pero just in case na na interesado kayo sa ganun, pwede naman. Okay? Yun. Tapos sabi niyo pangit GBBR, rekomendahan mo naman. Sabi niyo pangit JC Carlo, wala akong sinabing pangit ang GBBR, no? Ang sabi ko lang, it's just that mas effective yung AEG kung gagamitin mo siya sa game. Okay? Kasi yung AEG compare sa GBBR, ako kasi I'm not a fan of recoil. Hangga't maaari, yung iba nga, 'di ba, binabawasan yung recoil. Ayun, sa pagdating sa game kasi, mas maganda yung feel ko lang opinion ko to yung GBB, yung AEG, no? Number one is because syempre sa magazine niya 300 rounds compare mo sa GBBR 30 rounds, di ba? Then sa recoil, medyo for me, hindi na ako naghahanap ng recoil. Syempre yung mga lalo na yung mga newbie, gustong-gusto yung may recoil, di ba? Pero ako okay na ako doon. Alam ko na yung itsura at saka yung feeling ng may recoil, no? Mas gusto ko na, actually hindi rin ako mga ka-airsoft, no? Hindi rin ako fan ng medyo high FPS. Mas gusto ko yung mataas yung ROF, no? Mas gusto ko yung ganon, yung rate of fire than the high FPS, no? Pero syempre kanya-kanyang taste yan. Yung iba gusto nila is mataas FPS over the ROF, pero ako mas gusto ko yung more on ROF ako. Rate of fire yung ROF kesa sa FPS. Okay? Yung FPS sakto lang 400, 420. Malaki na nga yun para sa akin Kung sa FPS 380, yun ang pinaka the best sa akin, no? Yun ang pinaka the best. Tapos matinding rate of fire. Mga 30 or 33, kung kaya pang patungtungin ng 35, di mas maganda, di ba? Pero normally 25, 30 pwede na sa akin yan. Masarap na yan, no? Kasarapan na. Kung comparison po sana, idol, para babayad ng budget na clock and mid-light, high-end. Okay. Boss Big man, electric, pero may recall. Okay din naman, electric na may recall. Actually, yung ibang mga low necks, meron talaga no? Electric blowback rifle, EBR, no? Hindi, EBBR pala, sorry, no? Yan, meron naman mga, like Bolt, yan, may mga recoil yan. Kung talagang hanap nyo is may recoil. Pero, syempre, don't expect na kasing lakas siya ng recoil ng gas, no?
Oo, may recoil siya, pero hindi pa rin ganun. Hindi mo pa rin achieve yung talagang recoil na hinahanap mo. Kasi baka sabihin nyo, baka sabihin nyo kasi, akala ko okay ang recoil ng electric. Pero, okay naman. Kaya lang, may recoil siya, pero hindi mo pa rin maihalin tulad sa recoil ng gas type, no? Kaya nga sabi ko, di ba, mostly pag gusto mo, kung ikaw yung tipo ng tao na looking for a realistic then pang bahay, pang stress reliever mo, sarap yung may recoil, ah. Kasi syempre talagang alis, stress mo, feel na feel mo yung pagpa-fire, di ba? Ngayon, pero kung ikaw yung tipo ng talagang hardcore gamer, no? Talagang gusto mo nang rarat-rat ka, tapos gusto mo talagang nangahabol ka ng bala, baka makonsider mong AEG. Kasi sa AEG, 300 rounds agad. Compare sa GBBR na 30 rounds lang, di ba? Yan, kumbaga isang buong magazine ito. Yan. Okay, so start muna tayo, no? Okay, so press the valve, no? Ano to? Hello po, shout out po, Damdam. Damam. Shout out natin to, Christian Austria, okay, watching from Damam, Saudi Arabia. Okay, no? Ang layo na naman na nararating natin. Hello, sir, no? Hello po sa inyo dyan. Ingat po kayo. Lagi po, kumbaga, since, ewan ko, kung nandyan ang family mo, pero kung wala dyan, ingat, no? Lagi natin isipin, may mga nagmamahal sa atin, may mga nag-aantay sa iyo dito sa Pilipinas, mga mahal mo sa buhay. Okay, no? Okay, no? So, mag-ano muna tayo mga ka-airsoft, no? Mag-gas muna, mag-silicone oil muna tayo ng ating pistol. Okay? So, ito yung pistol. Ano na to, second hand. Use na to, no? Kasi Robert to, kaya lang, Phoenix barrel kasi namin, Okay? Spray. Then, inayos yung slide stopper. Okay. Lagay tayo sa output, then sa inlet, then gas. Upside down. 1, 2, and 3. Okay. Tapos, sa unit, kasa. Ilak manually. Ito, naka-fix barrel na siya, Okay? Hindi na siya tulad ng mga ordinary na mga hikapan na. Okay. Mga airsoft, ito pa, ang fixed barrel, ang ginagamot niya, ang inaayos niya is yung movement ng barrel going front and backward. Okay? Going front and backward. Ngayon, front, backward. Wala na. Okay, yan, wala na. Ngayon, iba yung hinahanap ng iba, no? Na, kasi pag nasana yung iba na nakikikalog. Ngayon, kinakalog rin nila ng taas baba at saka left and right. Hindi ganon ang pag-test ng fixed barrel, no? Sa tingin ko, ang kailangan mo pag ganon, compensator. Compensate, siya yung humahawak mismo ng barrel to compensate what? The recoil, to compensate the barrel, no? Kumbaga, ang kailangan mo doon, compensator. Pero, ang fixed barrel talaga is front and rear, Kasi nagtataka ko, big man, bakit gumagalaw yung unit ko na naka-fixed barrel? Inaangat-angat mo. Syempre gagalaw yan. Hindi naman ganyan ang movement ng barrel pag pumuputok. Kaya ang movement ng barrel pag pumuputok ka, front, atras, abante. No? Ayun. Okay? Yan yung ordinary. Then, ito yung naka-fixed barrel. Ayan. Okay? Ngayon, silicone oil natin. Ito, huwag niyong papabayaan ito mga ka-airsoft, no? Kasi napupudpud. Itong unit na to, napudpud yung ano niya, yung mismong slide stopper niya. Then, lagyan natin yung nozzle. Okay. After that, release. Then, rest. Okay. Ngayon, may gas na. Maglalagay tayong BBs. Using the reloader. Okay. Paano mag-apply ng layaway? Mag-message po kayo, no? Siya nga pala, tapos na yung layaway natin. Patapos na. Shoutout ko na rin to. Isingit ko, no? Yung layaway natin, out of 84 ka-airsoft, 10 na lang yung natitira, no? Andre Bernardo, okay? James Laurencia, okay? Willie Lerma, okay? Severino Bandairel, okay? Then, Ed Dano, ulitin natin, pati lugar, no? Andre Bernardo Santa Cruz, Laguna,
James Laurencia, Dagupan, Pangasinan to, mga lamang, no? Dagupan City. Okay, Willie Lerma of Caloocan, okay, Severino Bandairel of Bagong Silang, okay, then Ed Dano of ano to, Boyongan, gulo, Boyogan, okay, no? Boyogan, Samar. Okay, no? Benji Halog of Quirino Circle, San Martin Subdivision. San Isidro Angono, Rizal. Okay. 10 na lang to. Sandigan Bayan, GSIS Village, Benancio Bustos. Okay. John Paul Sabado, Tondo, Manila. John Paul Garces of Pangasinan. Then, last but not the least, Warlito Bugayong Ferrer of Putol, Kabuyaw, Laguna. Yun, okay. Yan na lang. No, successful lang ating layaway, biruin nyo, nakapagpag-graduate tayo ng ilang members, di ba? Na nasa 70 plus. Ngayon, yun na lang ang natitira. Okay? So, akin na yung target. Sir Alejandro, ito po yung unit nyo. Firing na po. Pakitulungan naman. Ang tagal, oh. Dito. Okay. Pasok. Kasa. Ready to fire. Firing. Okay. Yan. Open bolt. Hindi ka na pindot. Firing. Uy, ba't nag-open bolt to? Okay. Open bolt dahil wala ng bala. Ulitin natin. Okay. Lagyan ulit natin gas. Then, lagyan ulit natin syempre ng bala. Okay, parang kulang sa oil. Okay, pasok, kasa, then ready to fire again, firing. Okay, open bolt, wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then the slide. Release the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, tapos, pag wala ng hangin, wala ng bala, hindi na maglalaro, wala ng bago itabi, dapat walang bala at walang hangin. Press lang to. Okay, then ready for shipping kay Sir Roberto Alejandro of Aklan. Okay? Next unit is sa graduate ng layaway installment plan, Roel Luebos, Gulod, Novaliches, no? Okay, what good and special about this unit? Full metal to. John Wick Pit Viper na 4.8, no? Ito yung pinaka-budget meal na John Wick Pit Viper. Tapos, paano ba sabihin to? Iba pa to, no? Iba pa to kasi ang John Wick Pit Viper naglabas ng yung mga other competitor brand like halimbawa like si EMG, like si SRC, like si Armament, no? Naglabas ng iba't ibang size, no? Kay EMG, I think it is 4.8 then also kasing same size nito. Kay Armament 5.1. Actually kay Armament 5.2, yan. Tapos si SRC, I think it is 5.1 or I'm not pretty sure, no, kung anong length, no, nung mismong barrel nila, no. Okay, this is the John Wick Pit Viper. Lahat naman loaded naman na siya, meron ng front and rear sight, hindi tulad ng mga Sand Viper na walang nakalagay na front and rear sight, no. Kailangan lagyan mo pa. Ito, okay na. Kaya wala ka nang dapat pag-uwi. Yun nga lang, hindi pa naka-fix barrel to, okay? Hindi pa siya naka-fix barrel kasi nasa budget meal, lang siya, no? Pero just in case in the future, gusto mo ipa-fix barrel, okay lang, dalhin mo lang sa amin, no? Wag lang muna ngayon kasi nga, dahil nanggaling tayo sa New Year vacation,
medyo tambak yung kailangan nating i-repair dito, no? Kaya pasensya na. Okay, release the magazine. Start tayo. Silicone oil tayo mga airsoft, no? Output bulb, press, then spray. Okay, then after that, inlet bulb. Then, sa unit, kasa natin, ilak, kasa, ilak to, slide stopper, then spray ng silicone oil. Okay, then, lagyan ko lang rin dito. Okay. Pag nag-i-spray kayo, konti lang, 0.2 second lang, no? Kaya medyo madami ako mag-spray kasi first time niyang malulubricate ngayon, no? Pero pag kayo na lang, talagang konting-konti lang mga airsoft. Okay, gas tayo. Upside down. Sakto. Kailangan nakagitna. Press down. 1, 2, and 3. Okay, 3 seconds is enough para sa isang full rounds. Hatak to pababa. Hatak. Hatak all the way. Put your right thumb here pala. Okay, then dito lalagyan ng bala sa baba. Then press. Pump pala. Press. Yan. Pump, pump. Yan. Kalugin kung merong bungi para naka-align. Yan ang proper. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Kasa. Salamat nga pala no, sa Mitsubishi Marilao. Car World Mitsubishi Marilao, Bulacan, no? Salamat sa pag-assist sa napakabilis. Si Patrick, nakalimutan ko yung apelyido. Si Sir Patrick, siya yung naging ko ron, service, yun? Service advisor, no? Muntik ko pa makalimutan. Shoutout to Sir Patrick sa napakabayat at napakaayos na serbisyo. So, okay na napa-change. First PMS kasi nung Montero natin. Siya yung tumulong sa akin doon, no? Actually, hindi ko dapat doon dadalhin. Dapat sa San Pablo, Laguna kasi doon ko binili yon, yung sa Mitsubishi San Pablo. Kaya lang, nakiusap ako na baka pwedeng dito na lang sa Marilao. Okay naman, pwede naman pala. Okay? Firing! Okay. Open bolt dahil wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then release the slide. Press the hammer by pressing the trigger. Then, pakawalan kung hindi gagamitin na matagal na panahon. Press lang. Dami pa. Grabe. Bakit ba ang dami ngayon na gas nung laman ng unit ko? No? Kasi mga ka-airsoft, yung gas natin, ito, nanggagaling dito sa warmer. Ito. Yan. May warmer. Kaya kumbaga, mainit yung gas ko, no? Just imagine, papakita ko sa inyo yung temperature ng muna dyan po. Yan. Papakita ko sa inyo yung temperature ng hindi nanggaling sa warmer. Yan. 24.1. Ayan. Dahil nakabilad lang yan dito, ha? Hindi nanggaling sa warmer. Yung aircon natin, ang temperature is 19.2. Okay? Ngayon, dahil yung gas natin na nandito sa warmer, ito yung gas natin galing sa warmer, oh. $32.1. Oh, biruin nyo, mainit yung gas natin, no? Kaya kung mapapansin nyo, diba lagi itong sinasabi, pag yung malamig ang panahon, malamig yung gas mo, malamig yung magazine mo, yung hangin mo mabigat. Kaya minsan ng FPS mo mahina. Okay, no? Kasi puro yellow instead of air. Pero ngayon, dahil gumagamit tayo ng warmer, yung hangin natin mainit. Ngayon, yung mainit na hangin, yun ang pupunta sa magazine, magaang siya. Okay? So, unit ng ating graduate of Layaway Roel Huevos of Gulod, Novaliches City. Ito na po, for packing na and for shipping. Yung shadow dyan, napak nyo na? Ito. Pack nyo na. Tapos ayan yung sa, yung sa nakalimutan. No? Okay, then, next unit natin is unit ng ating ka-airsoft from Sibalum Antique. Okay. Ano naman tong unit niya? This is the SRC
5.1 high kappa. What good and special about this? Silver siya. Sarap, hindi na siya magagasgas, no? Kasi mostly, di ba, pag black, pag tumama or nabitawan mo or nabagsak, syempre magkakaroon ng konting bangas. Ito, wala na magiging bangas. Kasi silver na. Wala ka ng paint na mag-chip. Although, yung lower part niya is still black, no? Kailangan mo pa rin pag-ingatan. Pero ito kasi, halimbawa, hino-holster mo, mostly ito ang sumasayad yung slide. So, wala nang masisira sa kanya, wala nang mababalatan, no? Then, unit na to is good for 3 types, lahat ng klase ng gas, no? Pwede siya sa 12 kg, pwede siya sa 14 kg, at pwede siya sa CO2. Yun ang importante dun eh. Just in case na gusto mo chill-chill gaming lang, chill-chill na pagpapaputok lang, go for 12 kg, pwede na yon. Kung gusto mo ng malakasan, go for 14. Kung gusto mo talaga ng malupit at humahagupit, go for the CO2. CO2, pag itong iniload mo, okay, based on our test, no, parang nasa siguro safe to say na 45 to 55 shots, no? About isang cartridge. Pag ito iniload mo na, hindi mo na maaalis to. Aalisin mo lang to pag wala na siyang hangin. Okay? Kasi pag inalis mo, sisingaw, sayang naman, 'di ba? Kaya ayun, itong unit na to is itong cartridge na to is good for, sabihin na natin maximum 45 to 55. Enjoy ka na rin, marami na 'yon, no? Marami-rami naman na 'yon. Pero you need to buy the magazine for the CO2. Hindi ito kasi kasama is the green gas magazine. So, magkaiba pa yun, no? Okay, so, unit, kasa natin, ilock, then sprayan natin ng silicone oil. Laging hindi mawawala yan, no? Okay, yan. Lagyan natin sa slide stopper, then, lagyan natin sa nozzle. Ayan, no? Naka-fix barrel na rin yan, ha? Ayan, no? Okay, di ba? Wala na siyang kalog. Hindi tulad ng, pero, ganun pa man, ulitin ko, kumakalog siya front, at taas baba, at saka, kaliwat kanan. Pero yung mismong sa proper na paglalaro ng barrel, front and reverse, walang kalog. Yun talaga yun. Okay? Yan. Akala kasi nung iba, talagang totally walang kalog, nakalak na, hindi ganun, no? Patrick Pangilinan, anong kulay orange na hawak ko? Wala na akong hawak na orange siya. Nang uulol ka lang, ha? O, black ka. O, yan. Okay, no? O, confirm. O, yan. Basta mga toxic, black natin. Wala namang kakwenta-kwenta. Wala naman tayong pakinabang dyan, di ba? Ang mga gusto lang yan, kasi ganito yan, no? Ang karaniwang haters, karaniwan mga tambay. Walang trabaho, walang magawa sa buhay. Sa tingin mo, meron bang isang doktor, meron bang isang professional, meron bang isang edukadong tao na habang nagla-live ka, magsasasalita ng kung ano-ano? Wala, di ba? Kasi mga malalawak ang pag-uutak niyan, di ba? Pero yung mga masyadong madadaldal na mga nonsense na mga pinagsasasabi, yan yung mga walang magawa sa buhay. Ngayon, hindi tayo para pumantay sa level nila, di ba? Hayaan natin sila. Mga ano yan kumbaga sa isang tray na itlog, yan yung mga nangangamoy, umaalingasaw, bugok, abnoy, di ba? Para bumaba pa tayo, wag, itapon natin sila. Di ba? Ang mikrobyo, sabi nga, pinapatay, hindi binibaby. Okay. Natatandaan mo yung yung tiga Makati na nag-walk-in na kasama niya tatay niya, nanay niya, tsaka anak niya. Yung batang long hair. Bakit? Nag-full auto daw yung unit niya. 2011 na TX yung unit niya. Oh. Nagbigla daw nag-full auto. Oh. Sabi ko nag-send siyang video. Send mo siyang video. Kailan binili yan? Nung itong Tagal na, man? Hindi, ito lang. Kasamang nanay. Yung, Sige, anyway, okay lang. Part naman ng lifetime service warranty yan Wala siyang dapat ipagkaba dyan, di ba? Wala. Valdez, nung January 6. Ayan na yan.
January 6. O yun, padalhin mo na lang. Sabi mo, ano lang naman, free lang ang gawa niyan. Lifetime service warranty yan. Okay, so release, then rest, then pasingawin kung di nagagamitin. Okay? Okay, next unit. Grabe to, no? Ilan pa to? Dalawa. Last two na lang pala. Okay. This is the John Wick Sand Viper. Ito yung masasabi ko na pinakamasarap sa lahat ng mga John Wick. Itong mga version na to. Bakit? CNC finish siya. Hindi siya minolde, hindi siya nilusaw na alloy or what, no? CNC finish. Pag sinabi CNC finish, hinulma siya. Hinulma gamit ang kasalukuyang technology ngayon, laser or what, no? Para mabuo yung ganitong klase, ganito detalyado na slide, no? Kung makikita nyo lang sa personal, lahat ng mga edges niya ang tatalim, no? Iba ang talim talaga niya, no? Ayan, no? Ayan. Nakita nyo, kumikintab-kintab pa yan, no? Ito yung CNC finish. Yun ito ng ating ka-airsoft, no? Na taga Pila, Laguna, Sir John, no? Okay, ito yung unit mo, ilalive na. Actually, dapat to isi-ship Palawan, di ba? Oh, bakit daw nagbago? Ano nga raw? Mag-stay pa raw siya matagal sa Pila. So, Pila, Laguna na lang. Okay, for shipping, Pila, Laguna, ayan, kahapon, alam niyo naman, nandyan tayo, no? Okay, dapat to kasi sa Palawan namin ipapaship, pero doon na lang daw sa Pila, Laguna, kung saan nag-i-stay si Sir. Buntis kasi yung girlfriend niya. talagang detalyado pa, no? Okay, hindi pinutok ang silver. Ay! Oh, sorry. Hindi ko lang pinutok. Hindi ko pala naputok. Okay, so, may silicone oil na. Lagyan na natin ng gas, no? Nakakahiya tuloy. Sino ba to? Joel Verdua. Sorry, no? Hindi ko na Ito na. Okay, upside down. Lagyan natin gas. 1, 2, and 3. Okay, 3 seconds. Ha? Hindi ko naputok. Akala ko na iputok ko na. Okay, then lagyan natin ng bala ngayon, no? Hatak pababa all the way. Then dito i-shoot yung bala. Mga ka-airsoft, no, iwasan nyo na mabitawan nyo to kasi marami ritong magazine na warak to, oh. Itong ibabaw, nabubungi, no? Kasi pag ito, nabibitawan nyo to. O kaya, medyo clumsy kayo, sinabayan pa ng kamalasan, nalaglag, ito ang tumama, possible na mabasag. Okay? Hatak pababa. Then, dito ilalagay yung bala. Lagyan natin ng bala. Pump lang, ha? Okay? Proper orientation, mga ka-airsoft, no? Kita nyo, may bungi. Kalugin lang sideways para mawala yung bungi. Okay? Ngayon, pasok sa unit. Okay, working ang niya na, ang mga safe, kabilaan na yan, okay, kawit lang. Kasa, then ayan, safe, oh. Kaya pag safe, syempre hindi natin maipuputok ang safe. Okay, firing. Open bolt, wala ng bala. Next thing to do, release the magazine, then the slide, then rest the hammer by pressing the trigger. Okay, COD Bicol, shipping na po. Pagpasensyahan nyo na. Masyadong malayo yan. Dito sa Bulacan, no? Okay. Boss, hindi pinutok silver. Thank you for reminding, no? Mark Martires. Saan pong presyo kayo? Okay, boss. Hindi mo pa test pa rin silver. Oo nga, ngayon ko lang nabasa. Ang dami palang Ba't natin? Okay, mga Okay, no? Sino yan? Si best friend. Best friend, mamaya na. Naka-live ako. Okay, then pasingawin. Vibrate ba? Maingay yan, malamang. Tawagan mo. Okay, then, ayan,
Sabihin mo after ng live. Okay, no, next unit natin. Next unit is the John Wick Sand Viper, no? CNC finish to. CNC finish na. Tulad nga nasabi ko, almost perfect na eh. Almost perfect na eh. Pero, medyo medyo bibigyan ko lang to ng ano ba sabihin ito? Yung CNC finish ng sand, compare mo sa CNC finish ng Pit Viper, ibang-iba, no? Yung kaya sand, halos pwede kang manalamin dito. Yan sa mga detalye na yan. Maganda talaga siya, no? Matalim talaga. Si Pit Viper, medyo parang parang fine na, no? Hindi siya ganun katalim, no? Pero yun nga, ano sabi? okay lang, no? Pero other than that, parehas naman sila. Ang pinagkaiba lang ni Sand Viper kay Pit, si Sand Viper inilabas siya, meron lang plate dito. Wala siyang front sight at saka rear sight na nakahanda. Okay, wala. Ngayon, makikita nyo, meron lang plate. Para ano yung plate na yan? Diyan mo iuupo, diyan mo ipapatong yung scope na ilalagay mo. Bagay na wala naman to kay Pit Viper. Okay? Kailangan mo tong plate na to para diyan mo ipapatong, iuupo yung mismong scope mo. Kay Pit Viper naman, dahil meron na siyang rear sight at saka front sight, actually hindi mo na rin kailangan i-scope yun, i-red dot. Pero ito, since wala kang pagbabasihan, kailangan mo talaga tong mas maganda kung i-red dot mo siya. Okay? So, release the magazine. Sir, Big Man, yung Marui ba? Okay din po ba siya? Okay siya. Lalo na kung may pera ka, no? Kung maano ang pera mo, kumbaga. Kasi hindi naman talaga lahat afford din yung Marui, no? Yung base unit, okay. Pero yung ang madugo, yung upgrade, no? Lalo na kung medyo magpipili ka or magseselan ka sa upgrade, no? Halimbawa, gusto mong upgrade is the stock lang, yung stock lang, no? Stock lang na slide. Kasi ang Tokyo Marui, mga ka-airsoft, full plastic yan, no? Baka hindi kayo familiar, no? Full plastic yan. Kung ano yung nabibili sa palengke, do sa bangketa na pellet gun, ganon ang parang ganon, halos ganon ang Tokyo Marui. Hindi mo siya makikitaan ng lupit ng tikas. Pero, the brand itself is malupit na. Okay? Kumbaga, yung brand pa lang niya, nananampal na. Yung brand pa lang niya. Siyempre, halimbawa, yung nakakaintindi. Yung hindi nakakaintindi, hindi ma-appreciate yun. Pero yung nakakaintindi, nakita, alam, TM yung gamit mo. Kung tawagin TM, no? The best talaga, no? Wow. Tapos, nakita pa, naka-infinity slide ka. O, di ba? Magkano rin ang infinity slide, di ba? 6,000, 7,000 pesos. Slide pa lang yan, ha? Slide pa lang yan. Wala pa yung mga half rubber, o, di ba? Kaya, medyo madugo, pero okay, no? Yan yung unit na, worth it i-upgrade. For me, that's my, point of view, that's my opinion, no? Yan yung unit na, kahit gastusan mo, i-upgrade mo, hindi ka magsisisi, no? Kasi talagang talagang the best naman talaga siya. Yun nga lang, kung halimbawa Tokyo Marui ka, hindi ka pwedeng gumamit ng 12 kg. Merong kakaibang mundo si Tokyo Marui, ha? Yan. Ang gagamitin mo lang kay Tokyo Marui is kung sa brand ng Pop Dino is the 9 kg. Okay? 9 kg lang. Kung sa Mighty naman, yung 134A. Yun lang ang ginagamit kay Tokyo Marui. Pag ginamitan mo siya ng 12 kg or 14 kg, oo, gagana siya. Pero yun na yung simula ng pagkasira niya. Okay? Yan. Payong kaibigan lang yan. Payong ka-airsoft. Kung susundin nyo, di maganda, magbe-benefit kayo, matututo kayo. Kung hindi nyo susundin, wala na akong magagawa ron. Kahit naman hindi nyo ako sundin, okay lang kasi yung unit naman sa inyo di ba? Kumbaga, kayo naman na magsasuffer ng mga consequences na ginagawa nyo. Okay, yan ha.
Okay, isang site po kayo maglalaro ng airsoft. Sa ngayon, hindi na ako makapaglaro halos, no, dahil sa busy schedule, no. Siguro kung may mga invitation, pwede naman. Pero mostly ngayon, sa dami ng schedule, actually, just today, ayan, no, pakita ko lang sa inyo yung mga nakapack for shipping, ayan, no. Ayan. Lahat yan, ibinidyo, idinemo sa ating ka-airsoft. O, yan, no. Yan, ha. Katatapos lang namin mag-deliver, katatapos lang magpa-ship. Ayan, meron na naman tambak dyan sa lamesa. I think it is 1, 2, dalawang rifle. Pangatlo itong ilalive ko. Then 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hindi pa napapak. Then 9, 10, 11. Oh, grabe. 11 parcel for packing and for ship. Oh, 10, 11, 12. Wala na tayong bag. Bigyan mo na lang ng free hard case. Yan lang, ito lang, di ba? Oh, hindi ba siya lagay mo yung silicone niya, lagay mo yung reloader niya, at saka lagay mo yung lagyan mo siya ng bala. Yun lang. Kung hindi magpapadagdag, di okay lang. Yan, kita nyo, no? Kaya hindi na rin maasikaso makapaglaro, mga ka-airsoft, no? Pero kung, syempre, kung sa laro, mas gusto makapaglaro. May account po ba kay Shopee or Lazada? Wala akong account doon. Nandito na kasi ako sa Facebook Dito niyo na ako matutuntun. Wag na sa Shopee or Lazada. Okay? Dito na lang tayo, no? At least dito nakikita niyo ako. Sa Shopee, hindi niyo ako makikita, di ba? Okay, no? Idol, sa labas shop nyo, Bulacan po kami, Bulacan, no? Okay, so, to, na silicone oil ko na, okay? Then, unit, silicone oil natin, kasa. Then, ilak manually, then, sprayan natin to. Then, sprayan natin yung nozzle, ayun, sa loob. Tapos, no matter what the brand ng gas, Pop Dino, Imtap or Mighty, always use 12 kg. Huwag gagamit ng 14 kg, no? Para wag ma-advance or masira yung unit ninyo, okay? Okay, then upside down, then tutok natin. Then press down. 1, 2 seconds is enough para sa isang puno. Actually, sobra-sobra pa yun, no? Then reloader, hatak pababa, put your right thumb here, then shoot natin dito yung bala. Huwag po dito sa taas, dito po. Okay? Yan. Tignan nyo, yung bungi, para mas maging maganda, mas loaded, mas punong-puno, kailangan walang bungi. Kalugin lang sideways. Yan. Okay, napakaganda. Layo pala, sana makabili ako soon, Sir Big. Renz Marbil. Tagasan ka ba, boss? Pwede kasing COD naman, or kung outside Luzon ka, shipping na lang tayo. 2 to 3 days lang, no? Check mo rin yung page namin kung legit. Bago kayo magbibili, check nyo muna yung binibilan nyo kung legit, no? Check nyo muna kung may credibilidad ba, di ba? Baka naman kasi yung binibilan nyo is fly by night, sayang naman yung perang pinaghirapan nyo. Lahat tayo, hindi naman natin pinupulot yung pera, no? Pero kung mabibiktima ka lang ng manluloko ng scammer, sayang yung pinaghirapan mo. Kasa, ready to fire. Firing! Open bolt, wala ng bala. Next thing to do, release the magazine. Then the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, pakawalan. Ang dami, kita nyo. Okay. Pawalan akong boses, ha. Okay, for packing na and for shipping. Now, last but not the least. Asan yung stock na magazine nito? Bala sa box pa. Hindi niya naalis. Oo. Pa-check mo nga.
Newbie po ako. Yuriante Villanueva. Advice naman po, budget meal po muna. Since newbie ka, if you insist the budget meal, okay lang. Pwede ka mag-budget meal. So, huwag ka na magpa-advise sa akin. No? Kasi, taliwas ang magiging advice ko. No? Kasi, ako, hindi porket newbie, pupunta sa budget meal. Yung isang unit, bakit ba naging budget meal siya? Bakit ba siya naging mura? 'Di ba? Kasi what do you expect ba sa pagiging budget meal? 2,000, 3,000, 4,000, 'di ba? Bakit ba siya cheapest of the cheapest? Bakit naging budget meal yung isang bagay? Kasi unang-una, kaya siya naging budget meal, ibang materials niya kumpara mo dun sa mas magaganda sa kanya, 'di ba? Ibang quality niya kumpara mo dun sa mas magaganda sa kanya. Hindi porket newbie ka, pupunta ka dun sa pangit. Okay? Ngayon, pag pumunta ka sa pangit, forever newbie ka na. Diba? Kasi bakit? Kasi, yung unit mo laging sira. Kasi budget meal nga eh. What do you expect? Diba? Learn to how to manage your expectation. Kumbaga, nagbabayad ka lang nung tama doon sa binayaran. Makukuha mo lang na item is yung tama sa binayaran mo. Kung naghanap ka ng budget meal, yun nang naghanap ka ng mura, expected mo na talagang hindi niya kayang tumayo, mag-stand out or sumabay doon sa mga high-end, sa mga Taiwan, no? Pero, kahit wag ka naman kumuha ng pinaka-high-end, kumuha ka lang ng dissenting Taiwan brand. Marami tayo dyan. Meron tayong mga WE, di ba? Yan, ang mga highly recommended dyan. Pero, kung still, you want to go below the Taiwan entry level na unit, decision mo na yan, boss. Wala akong para saklawan pa yung decision mo, no? Okay. Rick Arroyo, Sir Bigman, good po bang IREX? Okay naman, kaya lang ako I'd rather choose 5.1, no? Pipiliin ko na lang ang 5.1. Kasi bakit ganito? Bakit? Kasi high kappa, mas sikat ang mga 5.1. Mag-ano ko sa mga Rex, what I'm talking is about the Rex. Kung magsi 6.0 ko, mas marami 6.0 maganda kumpara kay IREX. Si IREX kasi is 6.0, di ba? So, kung ang usapan natin is IREX, mas marami mas maganda kay IREX. Kaya wag mo akong tatanungin kung okay ba siya kasi para sa akin, laglag siya. Mas marami kasing mas magagandang 6.0 kumpara mo sa kanya. Salamat ng marami, sir. Sabi ni Rick Arroyo, Sir Bigman, yan, good. Basta para sa akin, hindi ko pipiliin ng IREX over the other brand, no? Kasi, pagdating sa 6.0, mas marami, mas maganda kay IREX. Buti pa, nag 5.1 ka na lang, T-Rex, than the IREX. Yun lang, opinion ko yun. Tinanong mo ko, sumagot ako. Okay? Okay, salamat po ng marami. Sabi niya, no? Okay, then, ano pa to? Idol, shop niya, sunod na, sana Pangasinan. Eric Duyon, ito ba yon? Yung ano to, taga-Dagupan? Oh, Sir, Eric Duyon, balak kasi namin, i-go na, i-push na yung Pangasinan this Wednesday or Thursday. Baka naman kaya mo mag-adjust ng oras, no? Kahit siguro late ka na. Unahin na lang muna namin yung isang ruta, then saka pagpa-uwi ka na, no? Please find a way na baka pwede magawa natin ng paraan ng Wednesday or Thursday para kasi medyo nagiging loaded eh. Kasi sa totoo lang ganito ayaw kong I think pinaka-the best bumanda ng norte at saka ng south during Tuesday, Wednesday, Thursday. Yan ang feeling ko kasi Friday and Saturday ibang klase ang traffic ngayong mga panahon na to. Nauubos yung oras namin sa traffic, no? Hindi ko lang alam dyan sa lugar ng Pangasinan pero syempre ano na rin yan kumbaga parang civilized
city na rin yan eh. Matao na eh. Marami na rin kasing mga mall. Kaya, bossing, baka magawa mo ng paraan, Wednesday or Thursday, pili ka dyan ng araw, ikaw masusunod between dyan sa mga araw na yan, no? Para mag-push na yung pag-journey natin dyan, no? Good evening, big man. Sabi ni Arlex John Manera, Korea. May AK-47 po kayo. Wala po, hindi kami ganong nagkikater ng AK-47 due to medyo mahirap na pyesa, no? Okay, good evening, idol from Bicol. Sabi ni Ronald Nate. Tama ba ako? Ronald Nate. Yun nga, okay, no? Okay, Sir Big Man, nakabalik na kami ng Pampanga. Salamat, nakapasyal kami dyan kahit pagod. Ernesto Castro Passion Jr. Sino to? Ernesto Castro Passion Jr. Pamilyar sa akin, Si ano yan? Baka yung mga kanina yung gumawa ng big bike mo. Ay, oo, si Ernest. Okay. Ito, shout out natin. Sir Ernesto, ano ba yung pangalan ng shop ni kaibigang John? Okay, pa-shout out nga para ma-shout out ko. Ernesto Passion. Okay. Salamat sa nice meeting you. Yung gumawa ng big bike ko kanina, no? Si anong pangalan nito? First si John Isip, then si Sir Ernesto, tsaka yung isa, nakalimutan. Kasi pwede pumunta sa shop niya, bibili lang po ang BB sa silicone. Happy Pit, anytime pwede. Kung BB silicone lang, walang problema. Anytime pwede. Good evening. Someday bibili po ako ng ganda ng unit. Okay. Arnold Ebales Monterde. Yun, okay po. Okay, boss, no? Yan ang magandang pananaw sa buhay. Someday makakabili rin ako. Someday bibili rin ako. Wag nating pangarapin, wag nating yung lagi sinasabi yung hanggang tingin na lang ako, hanggang pangarap na lang ako, sana all. Wag. Kasi yung law of attraction, yun ang magaganap, no? Kung ano iniisip mo, yun ang mangyayari. So, kung ang iniisip mo, hindi ka makakabili, ang iniisip mo, puro nood ka na lang ng airsoft, yun ang mangyayari. Yun ang magaganap. Anyway, hindi naman masama manood ng airsoft, pero mas ganda kung masubukan mo yung mag-airsoft. Di ba? Yun ang bagay na masarap doon. Yun si Deo. Yun si Sir Deo. Deo, John, at si Ernesto. Shout out po. Then, ano yung shop ni John? Ano pangalan ng shop? Someday, ngayon 2024, makaka-avail, sabi ni Alex John Manera. Eugene, good evening, boss. Mabuhay ka. Mabuhay ka rin, Sir Eugene Solomon, no? Christopher Pagar, good evening, Boss Bigman. Kailan ko po pwede ipa-fix barrel unit ko? Anytime naman po, sabi ko nga, di ba, anytime after the New Year, pwede nyo nang dalhin, pwede nyo nang ipadala, pwede nyo nang personal na dalhin dito sa shop para nakapila na, no? Kasi, medyo tambak ngayon eh, para maipila na natin. Syempre, mas lumilipas, mas imbis na maranasan nyo yung naka-fix barrel, di ba? Okay din, pinakamurang airsoft ninyo. Okay. Boss, good evening, mabuhay ka. Sabi, okay. Ngayon, Sir Edmar Bulang. Okay. Sir, ito yung unit mo. Okay. So, ito yung nakasama na magazine na original niya, which is the plastic mag. Okay. The only problem with this is wala siyang bukasan sa ibabaw. Ayan, no? Ayan, wala siyang bukasan sa ibabaw. Wala rin siyang kamutan sa ilalim. Okay? Ngayon, para malagyan mo ito ng bala, ang gagamitin mo is the reloader. Yan, ha? Ngayon, you have an option. Pwede mo naman siyang i-trade sa ganitong magazine. Sa conventional pero check ko muna kung papasok. Yan, pasok. Pwede mo siya i-trade sa conventional M4 magazine na 300 rounds.
Ayan, then binubuhos sa ibabaw. Ayan, binubuhos sa ibabaw at kinakamot sa ilalim. Pwede mong i-trade, no? Option mo na lang yon, no? By the way, ito kasing magazine na to, kung hindi ako nagkakamali, 200 rounds lang, 150 to 200 rounds lang ang laman nito. Well, ito kasi 300 rounds. Kaya expected mo na mas maganda. Okay, so Lucas, penging akong vertical grip para dito. At then nasa na yung tools dito? Lalagay lang natin mga ka-airsoft, huwag muna kayo maiinit, no? Lalagay natin yung ni sir, scope. Ayaw Ayaw. Ayaw. Yun. Ito yung rear sight, Sir Ernesto. Ay, Edmar pala bulang, no? Rear sight, meron kang option, pwede mong ilagay ito, pwede mong alisin. Depende, no? Alam ba, magkakaroon ka ng ibang rifle, gagamitin mo to, edi kabit mo to, no? Yan, ibibigay ko rin sa iyo. And then ito, gagawin natin, i-mount natin, ha? Okay, yan. Ito na yung unit. Pasok natin dito. Then, yun, wapo na. Ganda na. Then, lagay ko na rin, sir, yung yung vertical grip, nasan? Okay. Cement. So, lagyan natin ng vertical grip para meron kang hawakan handle dito sa harapan. Okay. Yan, okay na yung unit. Yan na. Napakaganda na, no? Then, battery charger. Akin na. Mga lobat tong mga pag-tester. Kung nasa na isa kong ganito, yung isa kong pag-tester. Hindi yata naalis doon sa unit. Yung kahapon. Nawala yung isa kong pan-tester dito na battery. Oo nga, hindi nga naalis, no? Okay, pahingin na lang ako ng battery charger nito. Alam mo, nawawala yung ko. Alin? Yung isa kong pan-tester na battery, hindi naalis dun sa rifle nung isang araw. Tingin ko. Anong rifle? Yung nag-walk-in? Oo. Ito ba pa? Hindi naalis. Ayan, pahingin. Okay mga ka-airsoft, ito na. Charger. Ano ba yan? Bakit ganyan? Charger doon, no? Yung charger. Ito na muna. Ayan. Okay, for example, this is the charger. Okay? Then, ito yung battery mo. Okay? Ang battery, always 2 hours lamang ang charging time na ina-allowed natin. Mapuno man siya or hindi, 2 hours lang.
para ma-manage natin ng maganda at maayos yung battery. Okay? Ayaw kasi ng battery yung nag-iinit. Pag nag-iinit, so ang tendency pag nag-iinit is mas madaling, gano'n kasi ang mga lipoly, no? Ayaw nila yung ito yung mga ayaw niya ng nade-drain. Pangalawa, ayaw niya ng na-overcharge. Pangatlo, ayaw niya ng nag-iinit. Mapapansin mo yan, lumolobo, parang nagkakaroon ng hangin sa loob. Ibig sabihin, pag yan lumobo, merong hindi maganda, merong hindi tama sa ginagawa mong pag-maintain, pag-charge sa kanya, pag lumobo. Okay? Kaya, dun lang tayo lagi sa pinaka-proper para naman maayos yung paglalaro natin. Okay? Ngayon, pasok natin dito mga ka-airsoft. Then, saka natin ipa-plug papunta sa 220. Huwag natin gagawin na nakasaksak na agad sa 220, then ipapasok mo dito. Ang problema nun, hindi sila magsisynchronize. Ang mangyayari, kasi may voltahe na agad to, babatuhan niya na agad. Pero, mas magandang ganyan muna. Okay? Para ito, kilalanin ng charger kung ilan dapat lang ang ibabato niyang karga, saka mo siya papasukan ng kuryente. Okay? Yun ang pinaka-proper ha. Ngayon, load natin ito sa unit. Fully adjustable. Okay? Depende na lang sa'yo kung gusto mong fully extend. Okay? Or, focus lang. Okay, yan ha. Yan. Depende sa'yo ha. Ang front sight, naaangat, nabababa. Depende pa rin sa'yo kung gusto mong, kung paano ka magpa-firing. Basta ito, yung holographic, pinakamainam, mag-synchronize siya sa front, going to your target. Pag ganon, mas magiging maganda. Pero kung minsan, kung dito ka lang magbabase sa rear sight, minsan kasi hindi mo pansin yung angle mo pala, it's either nakatabingi ka or what. Ay, bigyan nyo nga pala si Jason ng 70. Abutan niyo muna. Kawawa naman. Kano yan? 70. Ayan, abutan niyo muna siya. Sabi mo, hindi ka kasi nagpapa-shoutout eh. Okay na. Okay, ayan na. Lagay natin yung battery. Sa paglalagay ng battery, dito ilalagay. Okay? Katakin lang to. Ayan. Ayun na, naalis na. Cover, then, to. Then, drop mo lang sa gilid, then, sa mga gilid. Tapos, ipa-plug mo lang to. Okay? Plug mo lang to. Lagay lang natin ha. Hindi ka magkakamali rito kasi yung socket hindi papasok kung hindi siya para doon, no? Kung hindi siya tama sa positive or negative, no? Then balik mo lang to. Then lagay mo yung cover. Good to go. Single fire. Rapid fire. Single. Okay. Dako tayo rito. For now, nagsabi na ba kung kung anong magazine? Yung na, yung upgraded. Ganon. Di mas maganda. So, okay, ito na. So, mas magandang choice to kasi at least 300 rounds. Ayan, comparison ha. 300, then I think 150 to 200 rounds lang to. Then plastic, ito metal. Okay? Mas okay na choice na to, sir. Tapos dikamot pa siya. Ito kasi, para malagyan mo, ito. Papakita ko na rin, no? Yan, lalagyan natin dito. Ayan, no? Yan. Papasok mo yung reloader mo din. Pump ka lang ng pump, no? Meron rin naman siyang advantage. Kasi ito naman, ang advantage ito, hindi dikamot. Kaya lang, ito kasi mas maraming malalaman. Ito mas kakaunti. Ayan. Dito na gana pupunuin, ha? Okay, then dito naman, bubuksan mo lang yung ibabaw. Then buhos mo lang. Sarap na, no? 300 rounds, pwede yan. Okay? Then, ayan.
Di nakabuhos na. Sir Edmar Bulang ha. Ayan, nakabuhos na. Pero, hindi pa yan pwede. Okay? Hindi pa pwede yan. Kailangan kamutin mo pa yung gear sa ilalim. Para yung ibinuhos mo, maitulak papanik. Okay? Ayan. Yun. Ayan. Hanggang ganyan. Ayan. Yan. Maganda po ba ang BFC na GBBR? Ay, oo. Ako, sa totoo lang, pangarap ko yung mga yan. BFC. Kahit GBBR, kahit ano, kahit rifle, mga pangarap ko yan. Kaya lang talagang medyo may kabigatan talagang presyo, no? Siguro kung may pera ako nung binata ako, nung kainitan ng paglalaro, nakabili ako niyan kahit isa lang, no? Pero sa ngayon, since hindi ko na ganong priority yung mag-ari, no, ng airsoft, medyo hanggang siguro pag dumating na lang sa point na sobra-sobra na ako for collect, no? Pero wala makakatanggi dyan sa brand na yan. Talagang for me, isa sa mga malulupit, matitinding brand. Okay, no? Namimili. Tapos, good evening, sir. Sabi ni Allen Marcos. Okay, no? Okay. Tapos, ilan po yung bala ng revolver sa background? Ganda eh. Pag revolver, 6. Meron siyang 6 shells, no? Kita natin. Ayan, no? Meron siyang 6 shells. Ayan. Ayan, no? Ganyan. Meron siyang basyo, sabi nga, no? Diyan mo ilalagay yung bala. Ayan. Ayan. 6 na piraso yan, ilo-load mo. Yun nga lang mga ka-airsoft, ang revolver, ano siya, CO2, tapos, yun lang, wala siyang recoil. Lucas, balik mo nga to. Yung mga shell. Wala siyang recoil, pero ano yan? Solid. Nagsi 600 FPS, nagsi 650, lalo na yung pinakamahaba, minsan tumutungtong yun ng 700 FPS using CO2, ganito. Kaya lang, syempre, pag ganito, limited lang rin ang pagpaputok. Medyo sabihin na natin, tapatan tayo, no? Medyo point of view ko lang medyo magastos. Ako nagagastos talaga ako, no? Pag ganun ba sa revolver. Pero worth it naman. Kumbaga sulit ka naman kasi talagang malakas. Sa FPS ko, sa FPS lang ang laban, no? Yun nga lang, wala talaga siyang recoil. Pero solid talaga siya mag-fire. Okay? Okay, good evening po, Big Man. Sabi ni John Lloyd. Good evening, Big Man. Okay, no? Sabi ni Allen Marcos. Okay, no? Okay, tapos, Sir Big Man, question ulit, bakit may mabigat at magaang na bala sa airsoft? Mabigat and magaang, paano ba sabihin to? Magaang, siguro, ang pinakamagaang na pwede mong gamitin sa airsoft natin is the .20. Yun yung standard, no? Ngayon, pag may mga circumstances na hindi ka na pwedeng gumamit ng .20 lalo na pag mga upgraded ka na. Halimbawa, yung unit mo is napalitan na ng spring, hindi mo na ganong may enjoy yung .20, no? Kasi medyo talagang magwawabol na yan, no? Ngayon, pag mga upgraded na, magsimula ka na sa .30, .28. I'm talking about the rifle, sa rifle, no? Ngayon, para ma-achieve mo yung yung tamang accuracy ng unit mo, no? Kasi ganito, halimbawa yung unit mo, naka 130 spring ka na, 130 or 140 or 145. So, na-upgrade na, napalitan na. Tapos, syempre magka-calibrate ka sa half rubber, 'di ba? Dito sa gilid 'yon, ha. Ngayon, syempre paano kung sagad na? O, 'di ba? Kaya kailangan tatantyahin mo rin yung upgrade mo, tatantyahin mo rin yung balang ginagamit mo. Ngayon, ang tanong mo, bakit iba't ibang may tanong?
Bakit may magaang at may mabigat na bala? Kasi depende yan sa paggagamitan mo. Halimbawa, ako, normally, hanggat kayang 0.20 lang, ginagawa kong 0.20. Kasi within 5 meters, achieve mo naman si 0.20. Within 10 meters, achieve mo naman, di ba? Kumbaga, within that span of distance, range, hindi pa naman magwawabol eh, di ba? Ako hindi naman ako nagta-target ng, let's say, 20 meters, 30 meters. Hindi naman eh. Talagang normally, 5 meters, 10 meters, okay na yon, no? Using 0.20, achieve mo pa, no? Yung accuracy, yung pagiging diretso. Pero above that, medyo mapapansin mo, saka siya liliko na, magwawabol na, no? Pero sa distance na 5 and 10, achieve mo pa yon, diretso pa yon. Kaya walang dapat kahit hindi ka pa magbigat ng bala. Okay? Tingin tubig, look. Okay, recommended po na 0.25 ang gamitin sa mga out-of-the-box AEG like ENC. 0.25, okay lang naman. Kahit mag-0.20, actually kahit mag-0.28 ka eh. Kahit mag-0.30 ka eh, okay lang. Ang inaano lang natin, kasi pag mas mabigat yung gagamitin mong bala, syempre, mas shorter ang range. Diba? Baka imbis na maabot mo yung puno, malamang sa malamang, baka hindi. Pero, kung sa pwede, talagang pwede. Kahit 0.50, pwede mong gamitin eh. Basta, ang importante, maabot mo yung goal mo. Hindi mo naman goal dito na makagamit ng mabigat na bala. Hindi mo goal dito na makaano eh. Sa pag-airsoft, hindi mo goal. No? Kung gagamit ka ng 0.50 na bala, yun ba ang goal mo? Hindi. Ang goal mo is ma-hit mo yung target mo. Diba? Yun. Kahit anong balang gamitin mo, sa kahit anong brand ng barrel, pwedeng-pwede. 0.20, 0.25, 0.28, 0.40, diba? Pwedeng-pwede yun. Walang kaso yun. Okay, tapos, salamat po, Sir Bigman. Kabitan po ba ng scope yung revolver? Pwede. Merong kasing I think merong rail, no, na for revolver, pwede. Sir Bigman, Dan Wesson po ba yung revolver niyo po? Dan Wesson? Hindi po. Okay, good evening, Bigman. John Lloyd. Ayan. Okay, so, Sir Edmar Bulang, ayan na, nilagyan ko na to, niloadan ko rin to. At, yung sabi ko nga, kinakamot. Share ko na rin, no? Meron tayong, sa pagkakamot ng magazine, meron tayong tinatawag na full winding. No? Yun yung full winding, yung isasagad mo yung kamot mo. Medyo marami-raming kamot yun, up hanggang sa marinig mo yung clicking sound, no? Pakita ko muna, ha? Ayan, ha? Nag-iisang clicking sound yun. Yan, yung full winding, ayun, ewan ko lang kung narinig nyo, sumasabay kasi yung tape ni Ma'am Sally, nagbabalot eh, no? Ewan ko lang kung narinig nyo, pero lumagitik siya. So, 3/4 of the BBs na nakalagay dyan sa compartment is ready na, nakaload na. Yan, ganon. Kumbaga, hindi na limitado, hindi tulad ng halimbawa, kumamot ka lang ng 5, mga good for 30 rounds lang yun. Kumamot ka lang ng 10, mga good for 50 rounds lang yun. Ganon. Yun, hindi. Pag full winding na tinatawag, konting-konti na lang yung matitirang bala dito sa compartment, no? Kumbaga lahat yun, yun, sunod-sunod yun, ipipila niya na. Hindi mo na kailangan magkamot, siya na yung dumadakot kasi naka-full winding ka na. Downside lang nun, kung ilang fire lang ang gagawin mo, tapos naka-full winding ka, kawawa naman yung magazine mo, yung spring niya, di ba? Pero, dapat, i-release mo rin yung bala mo pag talagang hindi mo na gagamitin para yung magazine mo tumagal. Okay? Pasok sa unit. Okay. Make sure you heard the clicking sound at make sure na hindi na malalaglag. Ngayon, single fire. Rapid fire.
then single fire, rapid fire. Sarap. Natatakot si Lucas kasi baka mag-bounce back. Ngayon, try natin yung original na magazine, no? Okay. Pasok sa unit. Ayan. Ito yung original naman. Ito talaga yung kasama niya kasi hard polymer siya, hard polymer din yung magazine. Pero tubig, look. Okay na, buksan mo. Kakauhaw. Okay. Ngayon, single fire. Ito na yun, yung Origa. Rapid fire. Okay. Ngayon, every after the game, release the magazine. Okay. After you release the magazine, clear the chamber. After you clear the chamber, rest the spring, no? Tulad sabi ko, ito yung pinakamadali para maipaunawa ko sa inyo kung paano yung pagre-rest ng spring. Hindi kasi lahat ng airsoft player is alam mag-rest ng spring. Madalas dumarating sa punto na yung unit niya, nagtataka siya, bakit tumina? Bakit dati malakas? Bakit ganyan na lang ngayon? Dati nakakabasag, bakit ngayon hindi na? Kasi madalas sa airsoft player, kinakalimutan yung pagre-rest ng spring. Paano ba yung pagre-rest? After you clear the chamber, lagay mo siya sa rapid. Press mo ng 1 seconds. Mga 4, 5, 6 shots yan. Then single fire. Yun. Okay. Kung madalas mong ginagamit yung airsoft mo, madalas mo siyang pina-fire, nakakabisado mo yung tunog eh. Kaya nga minsan alam mo kung merong hindi normal sa kanya, di ba? Pero dahil sa bago ka pa lang, para sa iyo yung lahat yung putok niya pare-parehas eh. Pero katagalan, mapapakinggan mo yung tunog na lagatak na talaga. Yun yung tunog na lagatak, yun yung umunat yung spring, no? Ulitin ko ha, rapid fire, 1 second, then single. Yun. Mararamdaman niyo yan, promise, no? Tapos, ayan, siyempre, ilalagay niyo sa safe yung unit. Okay? Ang unit, lifetime service warranty, nasan ka man, gawa natin ng paraan. Okay, sabi nga, no? Tapos, hanggat maaari, bossing, no, yung bala, yung ginamit mo, wag mo nang i-recycle. Lagi kong sinasabi, ang bala, napakamura lang yan, no? Okay, ano to? Alex Villaris. Good day, boss, big man. Shoutout po from Sir Alan Villaris. Ka-problema po, cellphone ko. Ayun, okay. Hello, good afternoon. Good evening pala, no? Sir Alan Villaris, care of Alex Villaris. Anak niya yata to eh. Anak, kapatid. Tatay niyan. Tatay. Okay, Di po narinig, sumabay daw yung tape. Sorry, no? Sir, pistol, rifle sa mga gusto maglaro ng practical shooting. Naku po, napakamarami niyan, sir, no? Ang marerecommend ko na lang muna sa iyo is kung ano yung gamay mo, dun ka, no? Kasi kung halimbawa, ang gamay mo Glock, bigla ka nagbereta, ibang-iba yun, no? Ang gamay mo is sisay, no? Yung hipo ng grip ni sisay. Bigla kang magte-2011, baka medyo mga paka sa una, di ba? Ganun din, kung Glock ang favorite mo tapos bigla kang magbebereta, iba yung palag, iba yung sight, mangangapa ka. Ngayon, kung newbie ka, I do suggest go for the practical shooting. Sisay. The best, no? Sa mga newbie na talagang gusto mag-practical shooting, I do suggest go for the sisay. Talaga namang talaga namang nasa mabuti kang kamay, sabi nga. Tapos kung sa rifle naman, any rifle naman pwede, basta komportable ka. Don't go for masyadong mahabang rifle. Just go for the CQB or yung micro CQB. Micro CQB, yun yung mga
mas maliliit pa sa CQB, no? Okay yun, the best yun, no? Ngayon, bahala ka na lang pumili whether GBBR, gas type, or the electric type, no? Pero ako, both maganda, nasa paggagamitan mo kung ano yung maganda para sa'yo. Maaring yung maganda sa akin, hindi maganda para sa'yo. Okay? Maaring yung maganda sa akin, hindi maganda para sa kapatid mo, pero maganda siya sa'yo eh. Go ka dun, di ba? Yun. Yan, walang iniwan sa pagpili ng asawa. Ang pipili ng asawa mo, ikaw, di ba? Maaring sa mga tropa mo, hindi nila bet yung mapapangasawa mo, pero yun ang tinitibok ng puso mo eh. Eh di go for that, di ba? Yun lang yun, ha? Walang dapat iba pang pag-usapan tungkol doon, okay? Can't wait po ma-receive yung padala nyo. Oo. Time mo lang, sir. Darating yun, ha? Pwede pong Sir Bigman, pwede po ba palitan yung flash rider ng suppressor? Roy Maranda? Pwede naman, parang yung ginawa natin ng isang gabi, yung mga nagpaseta, pwede. Pero, pag pinalitan mo ito ng suppressor, okay lang naman, pero para lang sa akin, dami upgrade lang yun, no? Ako kasi, sa totoo lang, nagpapalit ako ng suppressor kung naka-inner barrel ako, para maitago ko yung lumawit. Just imagine, ha? Ito, paliwanag natin. Okay. Halimbawa, nagpalit ako ng inner barrel na ganito kahaba. Ano lang to, OOA to para dito sa unit na to. Pero para lang maipaliwanag ko, halimbawa, nagpalit ako ng inner barrel na ganyan kahaba. OA to, kumbaga, wala kasi akong madampot na inner barrel na mas maiksi. Okay? Yan. Nagpalit tayo ng ganitong inner barrel, ha. Ngayon, ang pangit, di ba? Ang pangit pag nakalawit to. Di ba? Ang pangit. Halimbawa. Yan. Nag-upgrade tayo ng inner barrel. Nakalawit to, di ba? Ang pangit. Ang pangit pag nakalawit yan, di ba? Ngayon, saka tayo magsusuppressor. 4 inch, pwede na. Di ba? 5 inch. Depende doon sa nakalawit. Saka tayo magsusuppressor. Ngayon, hindi dami. Yung suppressor na nakalagay doon, may silbi siya. Diba? Ano yung silbi niya? To cover up the inner barrel. Pero, kung hindi ka naman kasi nag-inner barrel, biglang aalisin mo lang to, lalagyan mo lang ng suppressor, pampagwapo lang, nasa sayo yun. Pero, for me, that is a nonsense upgrade. Yun yung mga sinasabi kong bling-bling or upgrade na walang naidudulot. Sa tingin mo ba, nilagay mo yung suppressor, sa tingin mo ba may maidudulot? Baka isa pang cause yung suppressor para mawala ng control yung bala, di ba? Yun. Kasi syempre, the suppressor has something to do, no? During dun sa launching ng bala. Pwedeng masakal, di ba? Pwedeng mawalan siya ng control, out of control, di ba? Marami pwedeng mangyari, no? To answer your question, ano ba yung tanong niya? Maganda, ano po ba, hindi, saan yun? Palitan, yan, pwede po ba palitan ng flash rider, yung flash rider ng suppressor? To answer your question, yes, pwedeng palitan. But, walang naidudulot. Walang maidudulot na plus points sa unit mo maliban sa forma. Gwapong tignan, di ba? Kesa dun sa ordinary. Ayun. Okay. Can't wait, sabi ni Alan Villaris. Magandang gabi, sir. Okay, nasagot ko na yan. Boss, posible makaship dito sa Aklan, di kaya maharang sa port yan. Sino to? Nelson Alingod? Sino to? Nelson Alingod? Pa-shipping ba to? Nagtatanong lang. Pwede. Meron nga kaming going Aklan eh. Diba? Meron, pwede yan, sir. Saan yung target na ano? Ano? Yung 3?
Yan. Tingin ka dyan. Okay, yun lang muna mga karsap ha. Grabe, 1:39 minutes pala ako nag-live. Kaya pala, pansin ko medyo masakit na. Kanina, napansin nyo, uminom na ako ng tubig, no? Medyo nanunuyo na tayo. Okay mga karsap, yun lang muna for now. Okay? Maraming salamat sa inyo sa mga nag-share ng ating live video. Sa mga hindi pa nag-share, hit nyo po yung share button mga karsap, no? Mga karsap, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yung umabol, Howard Cadayong Valdez, good PM, shout out, sabi niya, no? Hello Sir Howard, good PM po sa iyo, no? Magandang gabi dyan, boss, big man, watching from UAE. Magandang gabi rin po sa iyo, Sir Mark Sigua de Dios, no? Okay, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng isang libangan. Yun na ang paglalaro ng airsoft. Hatid sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po. Have a blessed day.